sa 5,000 ka mga sakop sa nakalinaing kahupungan sa pamuo din sa Subo, magprotesta pagsugad sa Mayo 1. Si Karina Zutilia sa report. Mumarcha gikan sa Plaza Independencia nga sa downtown area ang libuan ka mga sakop sa nagkadayang produkto sa pamuo karong Labor Day. Kini pagpakita nga nagkahiusa silang mga mamumuo na naapiki sa kalibutanhong krisis. SINAC stands. We will strongly monitor every industry and defend the rights of the workers, and we will not be divided in these critical times. Nakita na ko sa community na the workers, even though yung sila na-iisip rin pang unity sa labor movement, it can be possible. Diyon na sila mong pagkaka-oposisyon alang sa aumento sa sukulan susama sa mga nakinapin selebrasyon sa Mayo 1. Ang pagpadayon nila ang ipalanog ang pagpapa sa kontraktualisasyon, paghatag og sakong benepisyon sa mga trabahante o pag-monitor sa mga kompanya na wa mo subay sa labor code. Panawagan ng labor sa panahon sa Pilipino. Wala ay flow outbreak. Tapos outbreak ang sa ekonomiya karon. Ibatig usab sa mga lider ang way klaro nga programa sa dole nga emergency employment ug ang jutay nga madawat sa ilang mga job fair. That is also their opinion. No? We cannot argue with them because sa nagong job fair, ang determining factor is the discretion of the employers to hire. Sa Mayo 1, o sa kadakong kalihukan ang ilusad sa dole, tulo ka job fair nga may kapit sa 80 ka mga employer ang manawat og mga aplikante. Sa Kapitolyo ay pahigayon ang local job fair. Samtang sa Abiliana Sports Complex ay pahigayon ang overseas job fair. Dito sa pagahimon ang tabo sa mamumuo. Laing job fair ay pahigayon sa SMCT Cebu. Doon na sa ipahigayon ng livelihood orientation of screening alang sa TASDA skills training. Actually, May 1 is the kick-off celebration of the so-called Industrial Peace Month. Karin Astulia, ABS-CBN.